yung balita. Pero basahin muna natin yung headlines. Headline bukas ngayon ng ngayon ng Barda. Headline bukas ngayon ng Barda. Nananahimik ka na eh. Okay na yun, manahimik ka na lang ulit. Naknatipak daw si Bongo. Go chides DSWD executives for alleged selective cash aid payout. Sabi niya. Whew. Senator Christopher Bongo on Tuesday fumed at officials of the DSWD for allegedly being selective in the implementation of one of its cash aid programs and using it for politics. Ikaw yung nag-bring up tapos sisisihin mo yung DSWD na namumuliti ka. Ikaw yung nag-bring up eh. Totoo ba na bawal banggitin ang aking pangalan pero sa ibang politiko hindi po bawal? So sino ngayon na namumuliti ka? Baliw to si Bongo. Nananahimik ka. Nananahimik ka. Huwag kang mag-ingay, Bongo. Masasaktan ka. Game. Panoorin natin to. Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no? Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs, akin po yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At wow, salamat ha. Salamat ha. Kasi last time na nabalitaan ko, senador ka eh. Dapat lang talaga gawin mo yan. Salamat ha. Lap trip to si Bongo. Anyway, tuloy natin. Gusto ko talagang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog, dito mulong ka, walang umahawat sa'yo. Buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating Regional Director. To Maria Angela Gupalan. Go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan, pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Pero bago natin pag-usapan yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. Pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pick-up, cash pick-up sa mga pawn shops, at sa iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ngayong promo code na Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ang pangit ng tanong niya, no? Bakit parang pinaglalaban mo na dapat maging epal ka? Di ba ganun yung ganun yung dating sa akin, ganun yung dating. Kaya nga tinapi ko to eh. Yan talaga ang gusto mo ipaglaban ngayong araw na to? You will die on that hill, Senator Bongo. Gusto mo talaga ipaglaban yung pagiging epal mo? Senator, you're under oath po, You're under oath. Okay. Yes po. Akin po as Regional Director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific. Wait. Anong sabi ni ate? Wala naman daw explicit na pagbabawal, pero sa kanya in her own opinion, in her own opinion daw, wag na lang magbanggit kasi syempre they're public officials. They're public officials. They cannot be partisan. Oo. So, ano kinagagalit ni Bongo?
Ba't ka nagagalit kung di nababanggit pangalan mo? Tuloy natin. Po, Pagsabihan, specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Saan kaya nyo nakuha yung info? Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado So, it po applies kayo? to How about sa everyone. Alaminos? Talagang Wala paglalaban kayong niya, no? inutusan sa Alaminos? Grabe, paglalaban talaga niya. Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Ayun naman pala eh, ba't nagagalit ka? Hindi nyo po kailangan banggitin yung pangalan ko. Ba't nagagalit ka? Bakit nagagalit to? Hindi nyo po kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero nagagalit siya, guys. O, ulitin natin. Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. O, ba't nagagalit ka nga? Lagyan si Senator Bongo. Ba't ka gumawa ng eksena dyan? Sorry, hindi ko mapigilang matawa. Kasi, ba't ka gumagawa ng eksena kasi dyan? Kung hindi naman pala kailangan, banggitin yung pangalan mo, ba't ka gumagawa ng eksena? Kasi naman, di ba? Ang pangit ng pinaglalaban niya eh. Pinaglalaban niya yung banggit ng pangalan niya sa programa ng DSWD. Ang dami-dami mo pwedeng ipaglaban. Ito talaga. Hindi ko po kailangan yan. Okay. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Okay. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo pong haluan ng politika. Sa totoo lang po, Senator. ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Yan, katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo. Tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwede pumunta? Denise, naghanap na kakampi. Naghanap na kakampi si Bongo. Bakit ka naman kasi Senator Amy? Ikaw lagi kang nasa AX. Langya. Nung ngayon kung nandun si Senator Amy, doesn't necessarily mean na tama yung ginagawa niya. Diyos ko, naghanap ng kakampi. Akala ko ba hindi mo kailangan? O, hindi mo kailangan banggitin yung pangalan mo. Tapos ngayon, tatanungin mo, bakit bawal ka rin sumama? Tapos ikukumpara mo yung sarili mo sa kaepalan ni Senator Amy. Biglang tinuro eh. Ba't ako nadamay dyan? Langya. Kasi naman nananahimik eh. Kauupo lang guys. Kauupo lang ni Senator Amy. Biglang tinuro ni Bongo. Nakakatawa to ah. Medyo komedyante ka dito, Senator Bongo ah. Ibang politiko hindi bawal pumunta. Tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwede pumunta? Okay, sagot yun. Senator Amy, tumas kilay oh. Uy, ba't mo ko dinadamay dito? Nananahimik ako. Senator Amy. Lang yan. Alam nyo kasi mga kotsero, kaya si Senator Amy kasi, kinarir niya yung AX. Lahat ng AX distribution niya, pinuntahanan niya. Simula nung naupo si PBBM, up to present, nasa AX siya. So, ibig sabihin, mga kotsero, wala pang kampanya, hindi pa panahon ng kampanya, nangangampanya na si Senator Amy Duterte. Diyos ko, tatapusin ko ba to?
Hindi, actually sumagot din dito si si Gatchalian eh. So, tapusin natin. You're under oath. Galit na galit. You're under oath. Ay, galit na galit si Pumunta. Kuya. Pakisagot, you're under oath. Galit na galit si Kuya. Banggitin niyo na kasi yung pangalan niya. Bongo. Banggitin niyo na kasi yung pangalan niya. Sa hearing. Ay, sa hearing. Sa mga AIX. Pera po to ni Bongo. Ganon. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, Damay pa. pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Exactly. Pera ng taong bayan yung pinapamigay. Ba't gusto nyong umepal? AX payout to eh. So ba't nandoon kayo? Dapat wala kayo doon. Number 1. Number 2, ang idadahilan nila, may sarili akong pamigay eh. May sarili akong ginaganto, ganyan-ganyan eh. Ba't si Senator Amy, kada AX payout, puro mukha niya yung naka-plaster doon? May mali. May mali. Kakasabi niya, kinokontradict niyo yung sarili niyo eh. Kinukumpara niya yung sarili niya kay Senator Amy. Ba't si Senator Amy? Pwede. Ako hindi. Yan ang sasabi ni Bongo eh. Tapos bilang sasabihin niya, pera ng bayan yan eh. O pera ng ba't kayo umiepal? So tama pala si regional director. Tama siya. Huwag natin gawing partisan activity ang DSWD programs. Tama pala siya. Si DSWD regional director. Ano pangalan niya? Gopalan. Ayan, yan. Regional Director Marie Angela Gopalan. O, tama siya. Ba't nagagalit ka, Bongo? Kalmahan mo lang. Kalma. Baby, kalma. Hindi niyo po pera yan. Correct. Hindi nyo pera. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo. Uy, wow. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Uy, wala na. Alam nyo, during the time of... Wala nang Duterte na opo. Marcos na. Delete. Nagka-time travel ka? Nagka-time travel ka, Bongo. Wala nang Duterte na opo. Marcos na. Tapos ngayon, maniningil ka dahil pinayagan mo yung budget nila. Tigas naman ang mukha na ito. Tigas naman ang mukha na ito ni Bongo. Una, obligasyon yung bigyan sila ng budget. Una. Trabaho nyo yun bilang senador. It is not a privilege. Hindi yun pribilehiyo na ibinigay sa inyo. Kung manunumbat kayo kada bigay nyo ng budget, ano ang Senado? Hari-harian kayo dyan sa Kongreso? Hari-harian kayo dyan? Hindi nyo makukuha yung budget nyo kung hindi nyo babanggitin yung pangalan ko sa AIX. Tigas ng mukha. Medyo matigas ang fez natin doon, Senator Bongo. Sabi ko sa'yo, dapat nanahimik ka na lang, hindi ka masasaktan. Medyo matigas ang fez mo doon, Senator Bongo. Promise. Sinabi mo, pera ng bayan yan. O ba't kayo nandun? Dapat hindi ganun eh. It's a government program eh. If anything, mga kotsero, kung meron mang mukha na dapat nakaplastado doon, dapat si PBBM kasi siya yung presidente ng Pilipinas. And this is an activity under the executive department. Medyo matigas ang fez natin doon, Senator Bongo. Nagagalit ka dahil hindi binanggit ang pangalan mo. Trapo moves. President Duterte walang pinipili. Ang nagdala noon si Secretary Rolly Bautista, isang dating sundalo. Walang pinipili po 'yon. Anong wala pinipili? Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin, pero wag niyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag niyo naman sanang ipagkait na kung meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Akin naman 'yun, ma'am, personal ko naman 'yun. Personal ko po yung grocery pack, personal ko po yung Jollibee kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin.
sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila. Grabe ka, Bongo. Ang epal nito, promise. Sobrang epal nitong pinaggagawa niya na to. Hindi ka na ma-elect, wala ka ng ano, for sure mahihirapan makakuha to ng ano re-election dahil dito. Eh bakit niyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Ngayon, nandito ang inyong secretary. Pwede naman sigurong sagutin ng atin mahal na secretary yan. Bakit po ganon, sir, naging selective do tayo? At Selective saan? Selective sa politiko o selective sa bibigyan ng ayuda? Malamang may selective sa pinopromote na politiko kasi yun ang nirereklamo niya nung una eh. meron lang po ako isa-cite na isang instance. Halimbawa, dito sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout. Okay. Na dapat nang ibigay sa kanila. Nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung pumunta. Gerald Santos City, sir. Okay. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Meron pong due for payout na po doon, mga indigents, no? Senator, Maybe biktima po ito ng earthquake o Rektahin mo na kasi, Bongo. Dahil mong palabok. Dahil palabok to ni Bongo eh. disaster, due na po. So nagmakawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, Masama yun? pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Rex, Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics. Senator, I'm not. One question Dami for the record. ang daming one question. At sunod-sunod yung one question niya. Hindi na siya one. Let's go. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. What the In heck? fact, Tao yan. yes, and in fact, I even wrote all the public polling firms Okay. to remove. What the heck? One question. Are you running for the Senate? Well, if he does, karapatan naman niya yun. Buti categorically sinabi niyang hindi. Pero if he does, karapatan naman niya yun. But if he does, bago siya tumakbo, kailangan bumaba muna siya. Mag-resign muna siya. Bakit pumasok dito yung usapan ng pagtakbo ni Gatchalian kung magiging senador ba siya o hindi? Kasi dinoble? Kasi dinoble yung amount? Yun ba yun? Move me from the list. And then, And I think I communicated that so many times. okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Don't be selective. Selective Nakikinig ang publiko ba? natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. Well, the last time was Last year. last year, late Yeah, last year ho. Last year. Yes, Yeah, late last baka year, if I'm not January. mistaken. Yun pa nga yung September na mga Senator, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng, well, kailan kayo pumunta ng, Senator, kung pumunta ho ako doon right after the earthquake twice. kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was end of the year. Remember, lumapit sa iyo yung mga local officials and then you ordered them to release the AX kasi lumapit sa iyo personal, di ba? Senator, So, kailangan bang lumapit sa iyo personal? no, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us.
Senator Rex, you check your Secretary, I don't have any intention of running for the Senate. Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AIX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor, emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AIX, it's emergency cash transfer. Kaya nga ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, Senator, nagmamakaawa. Hindi nyo... Ang labo nung sinasabi ni Bongo. Patalon-talon siya. Hindi ko nagigets yung gusto niyang sabihin. Una, yung pagiging selective, hindi mo maintindihan kung tungkol ba yan sa pag-mention ng pangalan niya o yung pagiging selective ba tungkol sa lugar na binibigyan, pagiging selective na kung sino yung magbibigay. Ba't ka ba nandyan? Ba't ba nanalo tong mamang to? Dahil lang ba, presidente si Digong, kaya nanalo to? Sabi ni Lori. Nililito niya si Rex. Oh, pati tayo, nalilito eh. Tapos, so now he's ini-imply niya na dahil dinoble, dahil dinoble yung binigay sa General Santos, baka daw may planong tumakbong senador? That's so weird. Alam niyo kung bakit weird yun? Kasi, una, kung gusto mo manalong senador, hindi mo yung dadaanin sa isang lugar lang. Kailangan buong Pilipinas. But General Santos lang. Tapos, as explained, in-explain ni Rex Gatchalian, sabi niya, yung pamimigay ng AIX ay sumabay. Sinabay nila yung pag-distribute ng AIX at saka yung emergency cash transfers. Magkaiba yun, mga kotsa. Magkaibang programa yun. Magkaibang programa yun. Kasi nga, nung binanggit niya kanina, meron dong, yung lindol to sa Gensan eh. Nung lumindol sa Gensan, siyempre, may mga persons who are, in crisis situations. Wala kang trabaho, kailangan mo ng pampalugit, or kailangan mo ng panawid gutom, hanggang magkaroon ka uli ng trabaho, which will be in a week or a couple of weeks, what have you, bibigyan ka ng AIX. Iba pa yung emergency cash transfer, which is given during times of disaster. Yung AIX, kahit walang disaster, bibigyan ka nun. Pero, yung ECT, emergency cash transfer, pag may, lang yun, pag mayroong disaster lang. Yun yung pinapaliwanag ni Rex Gatchalian na hindi niya mapaliwanag kasi ang kulit ni Bongo. Nagiging katulad ka na ni Rapi Tulfo, Bongo ha. Nagiging katulad ka na ni Rapi Tulfo. Layo-layo mo yung office mo sa kanya. Nahahawa ka na. Hindi naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. AIX po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, I'll have Director Wentz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. NCR, and we have addressed that. Aminado ho kami, there were delays to the commitment to the senator, but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir. So may dahilan naman pala kung bakit na-delay. Na-delay siya kasi nagka-problema si DSWD. In fairness kay Bongo, and in fairness din kay Rex Gatchalian, at least inamin niya. Mga boss, hindi kami nakapag-submit ng requirement sa DBM kaya hindi kami nireleasean ng mga ng budget.
Kaya natagalan. Yun nga lang, of course, mali yun and it should not be tolerated. The good thing is, ang maganda, inamin ni Rex Gatchalian. Inamin na ni Rex Gatchalian. So ano pang sasabihin mo doon, Bongo? Wala ka na masasabi doon, inamin eh. Opo, sorry po, nagkamali po kami. 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? No! Bongo, my goodness. Iniiba, alam nyo kasi itong si Bongo gusto niya magpabida eh. Binibida niya yung sarili niya na na tagapagtanggol ng mga mahihirap. Senador na may malasakit sa mahihirap. Siyempre, di ba? Yung malasakit center sa kanya naka-branding. At least doon, buong lipad na lipad ang pangalan mo doon, sir. Lipad na lipad ang pangalan mo sa malasakit center. Kasi syempre, sa'yo naka-branding yun eh. So, ngayon, this time, mukhang and kung paano siya magsalita, parang ganun yung positioning niya eh. Parang pinoposisyon niya yung sarili niya na siya yung tagapagtanggol ng mga or siya yung senador na may malasakit talaga sa mahihirap. Kasi kahit DSWD, pinupuwersa niya ang DSWD na ilabas ang budget para sa mga mahihirap. Oo. Paano kung meron pang mga ibang schedule ang DSWD? Paano kung meron silang AIC sa ibang lugar? Tinanong nyo ba nakakailang distribution sila sa isang araw? Ilang tao ang nabibigyan nila sa isang araw kada AIC sa distribution? Tapos tatanungin niya, mag-iintay pa ba kayo ng sakuna? Mag-iintay pa ba kayo ng lindol? No. Bakit? Iba pa yung ibibigay pag may sakuna eh. Emergency cash transfer nga, di ba? Besides, hindi lang naman pamimigay ng ayuda ang trabaho ng DSWD. Sa sobrang daming dole out sa Pilipinas, Diyos ko, sakit sa ulo. Sen, O hindi kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, to Director Marie Angela Gopalan, alam niyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, Yan na naman walang tayo. pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontak niya ang LGUs, dapat walang duplication, walang iiyak na walang Teka, pipigil Bigyan. ako sa sarili ko. walang pilian, walang halong politika yan. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Senator Amy yan. Dahil siya po ang chairperson ng social justice nung panahon yon. At ma'am, kahit na si Ma'am Amy, meron po siyang kanyang sariling initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang gustong patulungan at ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Amy. Even during the last few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Hindi ko naiintindihan yung pinaglalaban niya. Una, minention niya yung SAP. Yung Social Amelioration Program, mga kochero, nationwide yan. At bakit kailangan ilabas yan? Kasi nilockdown nyo ang mga tao. Nilockdown nyo ang mga Pilipino. Natural, buhayin nyo kami. Nilockdown nyo kami. Pero even then, mga kochero, if I'm not mistaken, pumalya din yung SAP na yan. Maraming hindi nabigyan dyan. Maraming hindi nabigyan dyan. At minsan pa, yung binibigay dyan sa SAP, alam niyong ginagawa? Di ba nagka-issue nga, pinambibili ng shabu? Pinang re-reband?
Bakit? Kasi binigay nyo na ang cash. Oh. Tapos sasabihin mo, nung panahon ni Duterte, pag naglabas ng pag mabigay ng pera, walang iiyak, walang ganto, walang ganyan. Maski nga yan, pumalya eh. Yung sa yung bayad ng mga nurses, di ba hanggang ngayon, hindi niya pa binibigay? Panahon nyo pa yun ha. Di ba yung mga OT-OT nung nurses nung panahon ng pandemic? Nung healthcare professionals? Di ba hanggang ngayon nagrereklamo pa rin sila? Kasi hindi nabigay? Diyos ko, tigilan nyo kami dyan sa sap-sap na yan. Hindi na, hindi na yan. Diyos ko, napakaraming barangay chairman ang yumaman dyan sa SAP. Tapos umutang ng ilang trillion, 3 trillion, 6 trillion para sa social amelioration something. Kasi kaya kaya na doble yung utang ng Pilipinas noon 5 point something trillion lang dapat ang utang ng Pilipinas. Umutang ng dagdag na 3 trillion. 6 trillion si Digong during the pandemic. Ano nangyari sa pandemic? Yung SAP na yan, number 1. Ilang tranches yan? Na-cover nyo ba lahat ng citizens ng Pilipinas? Ako, hindi ako kumuha Pero ako, I know for a fact na may mga Pilipino, may mga tao na hindi nakakuha niyan and they need that SAP, mga indigent. At I know for a fact na maraming barangay chairman ang yumaman dyan. I know that for a fact. Diyos ko. Tapos ibibida mo sa amin, bongo. Nung panahon ni Duterte, panahon ni mahal na Pangulong Duterte, ganto, ganyan. Huy! Walang bearing. Walang bearing. Unang-una, bulag kaming lahat nun. Dinaan nyo kami sa PR nyo. O ngayon, naglalabasan mga baho ni Digong, hindi nyo matiis. Kailangan, pagtanggol nyo, kahit sa Senate hearing, babanggitin nyo yung pangalan nyo. Diyos ko, ang tagal-tagal nang wala ni Digong. 2 taon at kalahati na. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, Gusto mo I'm to not... ni Bongo. Wait lang. Ba't ka nagbibida-bida ngayon dyan sa Senado tungkol dyan sa AIX? Unang-una, pinremis mo yung argumento mo na hindi nababanggit yung pangalan mo. Unang-una. Pangalawa, sasabihin mo kay Secretary Rex Gatchalian na wag gagamitin ang AIX para sa politika niya. Bakit mo pa binanggit nung una na hindi nababanggit ang pangalan mo tuwing AIX? Di gusto mo rin gamitin sa politika. Nakakagigil to sa Senator Bongo. Yung yung tawag dito, virtue signaling niya, yung pagiging self-righteous. Oh my God. Nakakadiri. Inumpisahan mo tong parte mo ng hearing sa hindi nababanggit yung pangalan mo sa AIX. Maging fair naman kayo. Yun ang sinasabi mo nung una. Tapos ngayon, nasabihin mo, wag niyong gamitin ang AIX sa politika. What the F are you talking about? Tigas ng fez. Tapos isisisi mo sa taong walang planong tumakbo sa politika, isisisi mo sa kanya na ginagamit niya sa politika yung AIX? Hindi kayo mag-usap dyan ng katabi mo? Kayong dalawa, gusto nyo plastado mga mukha nyo sa AIX? Anak-anak, di ba? Nag-iinarte siya ng ganito nung in-announce sila na sila yung nasa senatorial slate ng PDP. Nag-iingay. Ngayon ka lang naman nag-iingay ulit nung in-announce na kayo sa senatorial slate. Using the office for my politics. Anyway, sumagot pala si Sec Rex. Huwag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Kailang election? This election, I'm not running for any public... Kailang election? Is that even relevant to the hearing? Hindi ako kilala ni Rex Gatchalian. Hindi ko rin siya kilala. Pero,
bakit mo gustong ituon yung kwentuhan sa AX sa political ambitions? Ikaw nga, umpisa pa lang sinabi mo, hindi na mention pangalan mo sa AX eh. Alang to si Bongo. Office this coming election. 2025. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a first time in 2025. 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct So you what? to where, So what? Alam nyo mga kotsero, ito yung akin eh. So what? O sige, sinabi na niya, di siya tatakbo sa 2025. So what kung tatakbo siya sa 2028? Ikaw nga, tatakbo ka next year eh. Nagbida-bida ka bigla dyan. Nagtampo ka bigla nung na hindi binabanggit pangalan mo sa AX kasi tatakbo ka next year. Director Wenz so that he can put forward Yes, on the Senator. record the payout list. Senator Bongo, Madam Chair po, as of the moment po, as per discussion po during the April 2 meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po ni Senator Bongo can access po even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter. Kasi we discussed already na we committed to do the payouts as most of the listahan within the second quarter. But from the April 2 meeting po natin, and eventually up to this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po nating i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. Kasi merong may rule si DSWD, Memorandum Circular Number 9, Series of 2021. Policy guidelines on strengthening partnerships with stakeholders during election and non-election periods. Kasi mga kotsero, naging problema kasi sa pagbibigay ng 4-piece, yung mga epalitiko, yung mga epal, yung mga binibigyan ng 4-piece, tapos nandun yung mga politiko. Naging problema siya ng DSWD. Ngayon, ang ginawa ng DSWD, naglabas sila ng memorandum circular. Sabi nila, pagbabawal na natin yan. Wala nang politiko sa mga programs. Ito yung memorandum circular. Yan, number 9, series of 2021. Bawal epal dito, ganyan-ganyan. Okay. Ito yung legal basis nung memorandum circular. Tingnan nyo Ito tingnan natin. Sa Constitution na lang muna tayo magbase, no? Para maikli lang kasi iba mahahaba na eh. Article 9, Section 2B and Section 6 provide, no officer or employee in the civil service shall engage directly or indirectly in any electioneering or partisan political campaign. Ngayon, syempre, so bawal daw yung mga programa tulad ng AIX, etc., na magkaroon ng bahid ng political campaign. Yun yung basis na kung bakit bawal yung mga epal. Ngayon, meron pang isa. RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, mga elected people, elected officials, and employees. Ito yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Anong sinabi? Provides for 8 norms of conduct, commitment to public interest, professionalism, justness and sincerity, political neutrality. Kaya bawal magkaroon ng mga politiko, political neutrality. Responsiveness to the public, nationalism and patriotism, commitment to democracy, and simple living. As if. Simple living talaga. Anyway. Ito daw. Every public official and employee shall observe the following as standards of personal conduct in the discharge and execution of official duties. Commitment to public interest. Public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. All government resources and powers of their respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, economically, and particularly to avoid wastage in public funds and revenues. Ano ibig sabihin yan? Dapat inuuna nyo yung tao. Yun lang naman yun. Simpleng-simple. Ngayon, sa pagbanggit ba ng pangalan mo, Bongo, nasusunod ba tong dalawang to? Code of Conduct. Tsaka ito. Constitution natin.
Kasi napaka ano ang dating nung pagsasalita ni Bongo, mga kotsero, napaka-entitled. Senador ako, nandoon ako, kailangan banggitin nyo ako. Senador ako, nagbigay ako ng tulong, quote unquote, nagbigay ako ng tulong sa mga mahihirap. Dapat banggitin nyo ako. Napaka-entitled mo naman, Senator Bongo. Tapos, babaliktarin mo yung kwento, pag bumukain mong masama, yung DSWD na ginagamit ni Rex Gatchalian para daw sa kanyang political ambitions. Eh, wait lang. Eh, di sana dinerecho mo na doon. Sana hindi ka na nagsalita na bakit hindi nyo binabanggit yung pangalan ko. Dinamay nyo pa yung secretary. Tatakbo ka ba for senator? Sabi niya, hindi. Sino ba tatakbo for senator? Di ba si Bongo? Kaya nagbibida-bida. Kaya Jollibee. Jollibee, si Bongo. Okay na eh. Okay na yung tahimik ka lang, 'di ba? Wala ka masyadong ingay, etc., etc. Ngayon gumawa ka ng ingay, palpak naman. Palpak. Gumawa ka ingay, palpak pa. Etong problema mga kotsero, kapag yung buong political career mo nakasabit lang sa pangalan ni Duterte. Marami sa grupo nila ang ganun. Si Robin Padilla. Ngayon si Philip Salvador. Nawala naman talaga silang kapasidad, pero nagiging senador tulad ni Bongo dahil nakakabit ang pangalan nila kay Digong. Si Bato pa nga, medyo 50-50 pa ako kay Bato eh. Posibleng iboto ko pa yan si Bato eh. Posible. But I'm not sure. So mga kotsero, hanggang dito lang po tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Reality YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap sa aking page. Mga kotsero, I'll see all of you in the next live stream. God bless you guys. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?